A baby? What? That's impossible. Paano makakarin ka na sanggol dito? Wala naman tayong katulong na nanganak. Baka guni-guni mo lang yan. Saad ni Connor. Ginising kasi siya ng asawa dahil takot na ito. Imposibleng guni-guni. May isang oras ko nang naririnig na may umiiyak na sanggol kaya sigurado ako na iyak ng bata yun, Connor. Natatakot ako. Hindi kaya may multo dito sa mansyon? Babe, relax. Walang multo dito. Pagod ka lang siguro kaya ganyan. Gusto mo bang doon tayo sa guest room matulog? Yes, please. Dahil kung ano-anong nakikita ni Bianca at naririnig, nagpasya si Connor na doon na lang muna sila matulog sa guest room. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganoon si Bianca kaya ginagawa na lang niya ang lahat ng sa tingin niya ay makakabuti dito. Nang lumipat sila sa guest room, nakatulog naman ng maayos ang mag-asawa. Si Connor, nauna siyang gumising kay Bianca kaya naligo kaagad siya at bumaba para ipagluto ng espesyal na almusal ang pinakamamahal na asawa. Nagluto siya ng Italian breakfast para naman ma-feel ni Bianca na parang nasa honeymoon pa rin sila. Talented si Connor pagdating sa pagluluto, kaya with plating at table setting ang eksena sa hapagkainan. Ilang sandali pa matapos makayari ni Connor sa paghahanda ng kanilang kakainin. Tatawagin na sana niya si Bianca para kumain kaya nga lang ay nakita na lang niya nagmamadali itong bumaba sa hagdan na para bang takot na takot. Shit, be careful babe. What happened? Kaagad binitawan ni Connor ang hawak na pamunas at sinalubong ang asawa sa hagdan at inalalayan. Ano bang nangyari? Bakit ka humahangos? May nangyari ba? Unang inalala ni Connor ang dinadala ni Bianca sa sinapupunan. Connor, hindi guni-guni. May baby nga ako naririnig. Bianca, ayan ka na naman. Sinabing walang sanggol dito sa mansyon. Paano magkakaroon ng baby dito? Sa kama. Nasa kama natin yung baby. Halika, tingnan mo. Ano? Hindi talaga mapaniwalaan ni Connor ang sinasabi ng asawa. Pero sumama pa rin siya sa kwarto kung nasaan ang sinasabi nitong sanggol. Laking gulat ni Connor nang tama nga ang asawa at may sanggol ngang nakahiga at umiiyak sa kanilang master's bedroom. Kaninong anak to? Bakit to nandito? Hindi malaman ni Connor kung anong magiging reaksyon niya. May baby nga ngunit hindi nila alam kung kaninong anak yun. Manang! Ipatawag mo rito ang lahat ng tauhan dito sa mansyon. Katakataka namang nagkaroon ng sanggol dito. Maaring isa sa inyo ang nag-iwan nito dito. Kaagad na sumunod ang mayordoma ng mansyon sa utos ni Connor. Nagmadali itong bumaba upang tawagin ang lahat ng tauhan sa mansyon. Habang hinihintay nila ang kanilang mga pinatawag na tauhan, ay biglang napaisip si Bianca. Kagabi, hindi ba ang sabi ko sa'yo, may nakita kong babae nakadungaw sa bintana. Tapos oras naman ang binilang, nakarinig naman ako ng iyak ng sanggol. Hindi kaya yung babae niyo ng ina ng sanggol na ito? At sinadya niyang iwan ito dito. Binuhat ni Bianca ang mukhang nasa 2 buwan pa lang na sanggol at pilit na minumukaan. Babe, he's a baby boy. Ang pogi-pogi niya oh. Nakagiliwan kaagad ito ni Bianca dahil huminto ito sa pag-iyak matapos niyang kargahin. Maaring may point ka babe. Hindi nga multong babaeng nakita mo kagabi o guni-guni. Mukhang kaya siya sumisilip sa atin kagabi ay kumukuha siya ng tiyempo para iwan ang anak niya sa atin. Malakas ang kutob ko na isa lang sa mga tauhan natin ang gumawa nito. Ilang sandali lang ay nagsidatingan ng mga tauhan nila dito sa mansyon. Isa-isa itong tinanong ng mag-asawa, ngunit walang umaamin. Pinacheck din ng mag-asawa ang mga kopya ng CCTV sa labas at loob ng mansyon at doon nila nakita na galing sa gate ang babae. Ibig sabihin, hindi nga tauhan sa mansyon dahil tinapat nitong nalingat ang gwardya bago ito nangahas na pumasok sa mansyon. Hindi malinaw sa CCTV kung ano itsura ng babae dahil nakabelo ito at natatakpan ang kalahating mukha. Sa pag-aaral, nauna itong pumasok sa mansyon bago pa sila dumating galing kasalan kaya naririnig ni Bianca ang iyak ng sanggol ay dahil hindi ito mapatahan ng ina at hindi rin makalabas ng kwarto. Nagkaroon lamang ito ng pagkakataon para lumabas nang lumipat sila sa guest room. Yun nga lang, hindi na nito kasamang sanggol sa pag-alis. Tama ang sabi ni Bianca, sinadya itong iwan sa mansyon. Pinalabas na ni Connor ang mga katulong at tauhan na ipinatawag niya. Nang makaalis ng mga ito ay saka sila nag-usap na mag-asawa.
Anong gagawin natin ngayon, Connor? Ipinagkatiwala siya sa atin. Karga pa rin ni Bianca ang bata. Bianca, babe, hindi natin kilalang magulang niyan. Hindi natin pwedeng kupkupin ang batang yan dahil magkakaanak na rin naman tayo. Isa pa, may tamang lugar na pwedeng pagdalhan sa kanya. Dali na lang natin siya sa ampunan. Kahit paanong isipin ni Connor ay hindi talaga niya mapapayagan na kupkupin ang batang yun. Tama nga at sabik si Connor sa bata pero ang gusto niya ay sariling laman at dugo at hindi ampon. Kung aampunin din naman nila ay posible ring bawiin sa kanila ito ng ina kalaunan. Pwede ring mahahati pang atensyon ni Bianca kung aampunin pa nila ang sanggol na lalaki tapos manganganak din naman si Bianca. Naintindihan naman ni Bianca ang point ni Connor. Ang problema lang ay nasalat niyang may sinat ang sanggol kaya hiniling niya kay Connor na ipagpaliban na lang muna nilang pagdadala nito sa bahay ampunan. Gusto ni Bianca ang alagaan ito habang may sakit. Pumayag naman si Connor. Babe, tingnan mo may nakabordang pangalan sa damit ni baby. Benedict? Benedict ang name niya, saad ni Bianca. Pinangalan siguro to ng kanyang ina sa kanya. Dagdag pa ni Bianca habang hinihela ang bata. Sabik din si Connor sa bata kaya piniyagan niya ang nais ni Bianca na sila munang mag-alaga sa baby habang may sakit ito. Noong araw na yon, maghapon nilang inalagaan ang sanggol. Nasa kwarto lamang sila maghapon pero hindi sila makaramdam ng inip dahil nga sa anghel na inaalagaan nila. Kahit alam nila na hindi magtatagal sa kanilang sanggol ay pinag-order pa ito ng mag-asawa ng mga gamit nito at mamahaling gatas. Naging instant poster parents tuloy ang bagong kasal. Kapwa sila walang idea kung paano mag-alaga ng sanggol kaya they did some research. Ang nakakatuwa pa sa bata hindi man lamang ito umiiyak. Kinabukasan, nagising si Connor na wala na sa tabi ang asawa. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa terrace ng kanilang kwarto at sumilip. Nakita niya si Bianca na pinapaarawan ang sanggol na si Baby Benedict. Nangiti tuloy si Connor dahil sa nakita. I can't wait na makita na anak naman natin ang buhat-buhat mo. Saad ni Connor sa hangin habang pinagmamasdan ng asawa na nalilibang sa pag-aalaga sa ibang bata. Bagay na bagay kay Bianca maging ina. Kagabi, magdamag itong nanood ng mga videos kung paano mag-alaga ng infants. Ang baby na yon ang pinagpraktisan ni Bianca sa pag-aalaga. Si Bianca naman ay tila na palapit na talaga ang loob sa bata. Noong kinagabihan kasi ay kinailangan niyang ipaalala muna ito kay Lydia. Dahil nga yun ang gusto ni Connor, hindi pa kasi ito naka-score ng maayos kagabi. Kaya bumawi talaga ngayon kay Bianca. Ngayong mag-asawa na sila ay mas pinagharian ni Connor ang katawan ng asawa. Kung noong magjowa pa lang sila ay patay na siya kay Bianca, lalo na ngayon, they make love the whole night at talaga namang napatirik niya ang mata ng asawa. So much love, so much feeling. They were very in love to each other, that's why during make love, they keep on telling each other how they love each other. Wala nang mahiling pa si Bianca sa kanyang buhay at ganun din si Connor. Since the day that they got married, nawala na ng puwang ang kalungkutan sa puso nila. They find the true happiness and forever. Hindi na sila naghahangad ng ano paman kung hindi ang mapanatili na lang ang relasyon nila habang buhay. 3 days after, gumaling na sa sakit si Baby Benedict, meaning to say, kailangan na itong dalhin sa bahay ampunan bilang yun naman ang napag-usapan nilang mag-asawa. Babe, bakit ganun? Alam ko naman na may usapan tayo. Nadadalhin natin si baby sa bahay ampunan pero bakit ganun? Parang nalulungkot ako. Malungkot na sabi ni Bianca sa asawa. What do you mean? Babe, alam ko na't nakita ko na sa loob ng 3 araw ay ang saya-saya mo habang inaalagaan si Baby Benedict. Siguro nalulungkot ka lang dahil napamahal ka na sa bata. Pero babe, magkakaanak pa rin naman tayo. Sagot naman ni Connor. Alam ko naman na hindi nga natin siya kailangan pero nalulungkot talaga ako babe. Iniisip ko na kung dadalhin natin siya sa ampunan, paano kung masamang taong makapag-ampun sa kanya? Babe, sa atin kasi siya iniwan, kaya bakit natin siya kailangan dalhin sa ampunan kung pwede naman dito na lang siya? Babe, hindi natin siya pwedeng ampunin. Kung sa palakihin, kaya natin yun. We have a lots of money to mend his needs. But what I am thinking is magkakaanak din tayo. Kung 2 silang lalaking sabay. Iniisip ko na mahatian pang atensyon natin na dapat sa anak lang natin itutuon. Babe, ang tagal nating hiniling ang payapang buhay. Huwag mo nang paguluhin pa. Imagine,
Aampunin natin si Baby Benedict. Paano kung isang araw, kung kailan napalapit ng loob natin saka siya babawiin? Huwag na tayo mag-invest ng feelings sa bata na yan. Kung ang inaalala mo is kung mapapabuti ba ang buhay ng bata na yan sa aampun sa kanya, sige, sisiguraduhin ko sa'yo na sa mabuting kamay siya mapupunta. It's a big no-no para kay Connor ang ampunin ng bata kaya sa huli siya pa rin ang nasunod. May point ang lahat ng sinabi ni Connor at ganun din naman ang nasa isip ni Bianca. Dinala nilang bata sa nasabing ampunan at ibinigay sa pangangalaga ng mga madre. Mabigat na mabigat ang loob ni Bianca pagka-uwi nila sa mansyon ni Connor. Napansin niyo ni Connor ngunit hindi na siya nag-abala pang magtanong dahil alam naman niyang ang kasagutan. It's because of Baby Benedict. Ang problema lang ni Connor, hindi niya gustong nakikitang nalulungkot at umiiyak si Bianca. Connor had no choice kung hindi tanungin kung anong dapat niyang gawin para sumaya ang asawa. Ang sagot naman ni Bianca ay, gusto kong ampunin natin si Baby Benedict. It's a big no para talaga kay Connor ang nais ni Bianca na ampunin si Baby, but he can't afford to see Bianca sad. Again, he said no to his wife but make an agreement. Fine. Papayag ako na dumito munang batang yun hanggang sa kailanganin nila tayo. We will give him all his needs and wants. But if time comes na magkakaproblema tayo sa kanyang between to our child, paalisin ko siya. Bianca, pumapayag ako sa ngayon na ampunin natin yung batang yan. Dahil gusto pero ipapaalala ko lang sa'yo na yung gagawin natin pag-ampun na yan is taking the risk. Una, mahahati ang atensyon natin. Pangalawa, pwedeng balikan niya ng nanay niya. Ayoko masaktan ka kapag dumating ang oras na yon. Kaya I'm giving you a week para pag-isipan mong maigi. I love you. At sana isipin mong mabuti yung sinasabi ko. Yes, babe. Hayaan mo. Pag-iisipan ko talagang mabuti ang sinasabi mo. Hindi masaya si Connor sa idea ng pag-aampon sa bata. Ang dami niyang what if. Kung hindi lang dahil napapasaya ng batang asawa, sa ngayon na hindi talaga siya papayag. Si Bianca naman ay hindi na bagong desisyon. Mula umpisa iniisip na niya ang consequences na maaari nilang matamo sa pag-aampon pero sa huli, nanaig pa rin ang pag-aawa niya sa sanggol. Lumipas ang 1 linggo't buo na ang desisyon ni Bianca. Wala na talagang nagawa si Connor kung hindi ang pumayag. They legally adopted the baby. Sinunod din sa apelyido ni Connor ang baby na Benedict Marcelo. Nagdadalang tao si Bianca and at the same time ay isa siyang mapagmahal na asawa kay Connor at maalagang ina naman kay Baby Benedict. Bumalik na rin sa trabaho si Connor kaya sakto't may kasama at napaglilibangan sa bahay ang asawa. Ang hindi napapansin ni Connor, maging siya'y napapalapit na rin ang loob kay Baby Benedict. Totoo nga sinasabi ng iba na iba kapag may baby sa bahay. Sumasaya ang paligid kahit nasa simpleng ngiti lamang ng bata. Ang bata, kilalang-kilalang amoy ni Connor. May mga oras na hindi tumapatahan ni Bianca at tanging ang pagkarga ni Connor ang napapatahan. Dahil doon, isa pang naging dahilan ni Connor bukod kay Bianca ang bata para umuwi ng maaga sa mansyon. Nakita na lang ni Connor ang sarili na nag-aabalang ibili ng gamit ang baby. Baby Benedict, ayan na si Dada oh. Look, he has something for you. Ano yan Dada, atoy? Wow, atoy for Baby Benedict? Isang gabi kasi umuwi si Connor na may laro ang kotse-kotsehan para kay Baby Benedict. Although Baby Benedict is too young to play. Nakakatuwang parang may isip ng bata dahil kahit 4 na buwan pa lamang ito ay parang naintindihan na ng laruan yun at pumapalakpak pa. Inabot ni Connor ito sa bata at nang masilayan niyang maganda nitong ngiti ay tila ba parang naalala niya rito si Baby Floyd. Bahagya tuloy na paluha si Connor. Kung buhay lang siguro si Baby Floyd, malamang ganyan din siya kasaya sa tuwing bibilin ko siya ng laruan. With you Baby Benedict, sa'yo na lang ako babawi total, angel na si Baby Floyd. Kinuha ni Connor ang bata mula sa bisig ni Bianca at hinalikan. Ngayon lang naintindihan ni Connor ang asawa. Marahil ay nakikita nito kay Baby Benedict ang kanilang anak na si Baby Floyd kaya ganoon na lang hangarin nito na mag-alaga ng batang lalaki bilang babae ang nasa sinapupunan ni Bianca. Akalain mo babe, ang bilis ng panahon. Akalain mo ang late-late niya pa noong dumating siya sa atin. Ngayon pumapalakpak na siya. I just wonder sino kaya mga magulang niya at bakit kaya siya iniwan sa atin. For sure kilala natin siya. Ang tanong ko lang, paano kaya niya nasisikmura na matulog sa gabi? Well, I think nakakatulog siya dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang anak niya. Sana lang talaga hindi na niya bawiin ang bata dahil napamahal na rin ako sa kanya. Paglabas ng baby natin, I'm sure magkakasundo sila dahil palalakihin natin sila sa mabuting paraan at puno ng pagmamahal.
Kasabay na paglaki ng siya ni Bianca ay mas naging malusog at bibo si Baby Benedict. Unti-unti nang napapansin ni Bianca na iba na ang pagiging malapit dito ni Connor. Spoiled na spoiled ito pagdating sa mga laruan at pagkain. Ikaw ba naman ang ampunin ng 2 bilyonaryo? Hanggang sumapit ng kabuanan ni Bianca at nagluwal ng sanggol na babae na pinangalan ng Angelina. Si Connor ang nagpangalan dito dahil isa itong anghel sa buhay nilang mag-asawa. Sa pagdating ng Angelina sa buhay ng mag-asawa, syempre lalong sumaya ang mansyon. Nadagdagan na naman ng maingay sa mansyon at 2 bata na ngayon ang nagtatakbuhan doon balang araw. Dahil wala pang muwang si Baby Benedict, hindi niya alintana na kaagad na hati ang atensyon ni Bianca sa kanya. Mas nakatuon ito sa bagong panganak nitong anak na si Angelina at ganun din si Connor. Kagaya kasi na napag-usapan, mas priority nila dapat ang magiging anak nila pero naroon pa rin ang pagiging magulang nila kay Baby Benedict. Napakaganda ng anak natin, Bianca. Kamukhang-kamukha mo siya. Bagay sa kanyang pangalan niya, Angelina. Si Connor bilang bagong ama, halos hindi niya maalis ang tingin sa anak. Tunay ngang kasing ganda ito ni Bianca. Kita agad sa bata na malaanghel ang mukha. Oo nga, isa nga siyang anghel na pinadala ng Diyos para sa atin, Connor. Pangako, aalagaan ko siya ng mabuti. Ibibigay natin sa kanya lahat ng bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ang aking unika iha, Angelina is their second baby, kung hindi lang sana maagang kinuha ng Diyos si Baby Floyd. Si Connor, ibang-ibang kasiyahan na kanyang nararamdaman ngayon dahil ngayon talaga siya magpapakaama sa anak nila ni Bianca, bagay na hindi niya nagawa kay Baby Floyd. Buhat nang dumating si Baby Angelina sa buhay nila ay lalong tumibay ang pagmamahalan ng mag-asawa. Si Connor at Bianca ay magkatuwang na nag-aalaga dito at talagang ni kahit sa lamok o langaw ay ayaw nilang dadapo sa anak. Ganon din sila ka-hands-on dito. Ganon pa man hindi naman nawala sa eksena si Baby Benedict. Bagamat sa yaya niya ito natutulog kapag gabi, kapag umaga naman ay naglalaan pa rin ng oras si Connor sa bata. Pinapasyal niya ito tuwing umaga sa loob ng village gamit ang bike habang pinapaarawan ni Bianca si Baby Angelina. Ang buhay mag-asawa nila ay sobrang saya. Yung tipong wala na talagang mahihiling pa. Marangyang buhay, masaganang hapagkainan, kompletong pamilya at malusog na kalusugan. Hindi sila perpektong magulang, ngunit ginagawa nila ang lahat ng best nila para sa 2 bata, especially to Angelina. But, just like other story, meron pa ring pagsubok na susubok at susubok sa kanilang pagsasama. Ang pinakamamahal kasi nilang anghel na si Angelina ay napag-alaman na may sakit sa puso. At the young age, she suffered from a very serious illness. Nadiskubre ito kaagad dahil kapag umiyak itong si Baby Angelina ay iniihit hanggang sa mangitim. Tunay ngang hindi ito madaling pagsubok para sa mag-asawa. Ang batang iyon ay kaisa-isa nilang dugot laman, ngunit talagang sinusubok ng Diyos ang kanilang pananampalataya sa Diyos at pagsasama. Babe, kaya natin to ha? Kakayanin ng anak natin to. Hindi siya binigay ni Lord sa atin para kunin din ha? We have faith in the Lord. Pagsubok lang to, saad ni Connor sa muling panghihinaan ng loob ng asawa. Kahit masakit muli kay Connor ang ganitong pakaramdam at pangungunahan na naman siya ng pangamba ay kumapit siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon at humingi ng lakas ng loob bilang sa kanya humuhugot ng lakas ng loob ang asawa. Kahit ubusin ko pang pera ko sa gamutan basta gumaling lang ang anak natin. Dagdag pa niya. Dahil sa sakit ni Angelina, 1 taon silang nagpabalik-balik sa ospital para sa gamutan. Ang mag-asawang Bianca at Connor ay hindi sinukuan ng sakit ng bata. Tinalikuran nila ang lahat ng trabaho sa opisina para matutukan ang paggagamot ni Angelina. Because they are both billionaires, bali wala lang milyon-milyon na halaga na gamutan na ginastos nila. Money is just a paper to them. What's important is gumaling si Angelina. Dahil sa masala na kondisyon ni Angelina, sobrang spoiled nito sa mag-asawa. The little boss nga kung tawagin nila. Kung anong hilingin nito binibigay nila at kung anong sabihin nito'y sinusunod nila. Kabaligtaran ni Benedict, si Benedict hindi pihikan sa pagkain at lagi lang behave. At his age 6, naintindihan na niyang kalagayan ng kapatid niya. Naawa siya sa younger sister niya dahil hindi niya ito kagaya na pwedeng maglaro kahit saan sa mansyon. Angelina, what do you want to play? Do you want to play with me? Daddy bought me a Lego toys. Come, let's unbox it. Saad ng 6 na taon na si Benedict kay Angelina. No, I don't want. Mommy said that I was not able to play because I'm sick. I'm mad at her. Sabay pang mewang na 5 taong naman si Angelina sa kanyang kuya, sabay irap.
Because Benedict was too nice and jolly, hindi na niya pinilit ang kapatid because ay sinamahan na lang niya itong manood ng paborito nitong movie na Babaeng Fairyland. Ang cute nilang tignan habang sabay na nanonood. Palibhasa ay pareha silang pinalaki na may pagmamahal kaya para talaga silang tunay na magkapatid. Yun nga lang ay may pagkasupladita talaga si Angelina pagdating sa kanyang kuya dahil pakaramdam niya ay mas paborito ito na mag-asawa dahil nagagawa nitong lahat ng gusto nang hindi pinipigilan kumpara sa kanya. Angelina, don't talk to your kuya like that. He only wants to make you feel happy. He is your kuya. You should call her kuya, not Benedict, okay? Si Bianca. Sa kabila ng pang-spoiled niya kay Angelina, naroon pa rin ang pagpapangaral dito. Napapansin kasi ni Bianca at Connor na lately ay palaging sinusungitan ni Angelina ang kanyang kuya Benedict kahit na wala itong ginagawa. Si Connor para maging fair, dinadaan na lang niya sa pagbili ng mga gusto ng laruan ni Benedict kapag nakikita niya itong nalulungkot dahil sa palaging pang-aaway ni Angelina. Lumipas ang ilang pang taon, 10 taon na si Benedict at 9 na taon naman si Angelina. Nagdalang tao muli si Bianca at napakasaya naman ni Connor. Sa tagal ng panahon, sa wakas ay nasundan na si Angelina. Talagang mabuti ang Diyos, babe. What a perfect timing for us. Okay na si Angelina nang bigyan niya tayo ng panibagong biyaya. Saad ni Bianca sa asawa. Okay na kasi si Angelina at natapos ng paggagamot. Kaya naman handa na mag-asawa sa pagkakaroon ng panibagong baby. Oo nga, God has always been good to us. Binigyan niya tayo ng pagsubok pero binigyan niya tayo ng reward. Namiss ko ng pumangko ng baby, it's been a decade. Namiss ko makarinig ng iyak ng sanggol dito sa mansyon. Puro na lang kasi pagtatalo ng dalawang naririnig ko. Ang tinutukoy ni Connor ay ang pagiging aso't pusa ng dalawa. Ako rin, I just wondered, ano kayang magiging reaksyon ng dalawa kapag nalaman nilang nagdadalang tao ako? Especially ni Angelina. What Bianca trying to say is kung ready na ba si Angelina na magkaroon ng baby sister. For the past year, nasanay ito na bini-baby kaya naisip tuloy ni Bianca kung magkakaroon din ba ito ng selos kung sakali. Kay Benedict lang kasi ay selos na to. Well, I'm sure matutuwa yun. Accepted na hindi talaga sila magkasundo ni Benedict. Dahil boy si Benedict. Malay mo, baby girl na yung dinadala mo. I'm sure na makakasundo ni Angelina yan pagdating sa mga laruan. Sa bagay, may point ka. Dahil sa excitement, hindi na nakatiis pang dalawa at pinaalam na rin nila sa mga bata ang magandang balita. Benedict, Angelina, Dad and I has a good news for both of you. And we're sure that you two will like it. Masaya sabi ni Bianca. What's that, Mom? Tanong ni Benedict. We're going on a trip? Tanong naman ni Angelina. No, none of you is correct. Our good news is, Mom is pregnant. Magkakaroon na kayo ng kapatid. Isang malaking good news para sa mag-asawang Bianca at Connor ang pagaling sa sakit ni Angelina. Yun lang palagi nilang hiling sa puong may kapal at hindi sila binigo ng Panginoon. They were both thankful for that. Nasundan pa ng panibagong blessings dahil napag-alaman ni Bianca na muli silang biniyayaan ng isa pang anak. Si Bianca ngayon ay buntis at masaya nilang binalita kay Benedict at Angelina. Naging masaya naman ang mga ito nang malamang magkakaroon sila ng isa pang kapatid. Si Angelina, mas excited pa siya sa mommy niya. During Bianca's first trimester, itong si Angelina ang napaglilihan niya. Palagi niya itong pinapasyal at sinusunod ang gusto. Kumbaga, kung dati spoiled na to, mas lalo pa ngayon. Ang batang si Angelina nagsimula na ring mamuhay ng normal, gaya ng ibang mga bata na kasing idaran niya. Hinayaan ng mag-asawang Bianca at Connor na mamuhay ito nang hindi inaalala na may magbabawal. Sige lang anak, maglaro ka lang, mag-iingat ka lang ha? Huwag kang makikipag-away sa mga classmate mo. Yung Kuya Benedict mo, sabay kayo mag-lunch ha? I love you. I love you too, Mommy. Sa isang international school nag-aaral sina Benedict at Angelina, parehong nasa elementary at parehong masipag na bata. Si Benedict, sobrang maalaga siya sa nakababatang kapatid niya. Palagi niya itong pinagtatanggol at inaalagaan. Ganon din si Angelina. Mahal na mahal niya ang kanyang kuya. May mga araw na hindi sila nagkakasundo pero in the end of the day, mahal pa rin nilang isa't isa. Hay, ang sarap sa feeling na makita magkasundo ang mga anak natin. Wala na akong ibang mahihiling pa, Connor. Sobrang blessed natin sa mga anak natin, especially to Benedict. Kahit hindi natin siya totoong anak ay hindi tayo nagkulang bilang isang magulang sa kanya. We finally made it, Connor. Ano pa bang mahihiling ng isang ina na si Bianca? May asawa siyang responsable at mapagmahal.
Maasikaso sa anak at kayang ibalanse ang oras sa trabaho at pamilya. Active pa rin ang bed life nila. Ang mga anak naman nila ay mababait at sweet pa. Magaling sa school at marunong din sa gawain sa mansyon gaya na simpleng pagtitiklop ng pinaghigaan at damit. Oo nga, well, all thanks to our Heavenly Father. He is the center of our family. And also to you. Hindi ako magiging ganito kasaya kung hindi ikaw ang napangasawa ko. You're my dream come true. Blessed kami ng mga kids because of you. I love you my babe, Bianca. At hindi ako magsasawa mahalin ka hanggang sa huli ng aking hininga. Masayang pumasok si Connor sa opisina at si Bianca naman ay baon ang malawak ng ngiti pagbalik sa mansyon. Gaya ng ibang may bahay, si Bianca gusto niya palaging hands-on pagdating sa bahay. Mula sa kakainin hanggang sa mga gagamitin, metikulosa na siya ngayon. Hindi sa kanya pwede na, lalo pa ngayong nagdadalang tao siya. Ang mga gawain sa bahay ang ginagawa niyang exercise at libangan. Kagaya ngayon, malapit na mag-alas 4 at malapit na rin mag-uwian. Naghanda siya ng merienda sa mga estudyante niya. Simpleng banana cue ang niluto niya dahil buhat na pinatikim niya sa mga anak niya ito ay naging paborito ng mga ito ang ganong klaseng merienda. Habang hinihintay ang mga estudyante, isang hindi nasahang bisita ang dumating sa kanila. Isang babae na hindi rin iba sa kanila. Cindy? Sambit niya sa pangalan nito. For the long time. Ngayon lang ulit sila nagkita. Ngayon lang ulit ito nagpakita sa kanya. Wala siyang naging balita dito for the past 10 years since nag-resign ito bilang sekretary ni Connor. Ako nga, Bianca. Kamusta ka na? It's been a long time. Sabi naman ito, walang pinag-iba sa mukha't katawan ni Cindy. Yun nga lang, hindi ba ito kagaya ng dati na malawak ang ngiti kapag nakikita si Bianca? Of course, Cindy and Bianca has had a good relationship before. They were best friend. A very good best friend relationship. Simula pa nung bawal pa ang pag-iibigan nila Bianca at Connor ay nandyan na si Cindy na palagi nakasuporta sa kanya. Sekretary ito ni Connor, yun nga lang, 4 months pa lang simula nung kababalik pa lamang nito sa trabaho ay nag-resign muli ito. 10 years nang nakakalipas buhat nang huli silang magkita. OMG, Cindy! I miss you! Saan ka ba naglalagi? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Hindi may tatago sa mukha ni Bianca ang labis na kasiyahan. Kaagad niya itong nilapitan at niyakap. Anong ganap sa inyo ngayon? Sa kabila ng malawak ng ngiti ni Bianca at pagkasabik, napansin niya na parang hirap ngumiti si Cindy. Para bang seryosong mukha nito. Bianca, I don't know how to start. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo pero may kailangan kang malaman. Dahil sa seryosong mukha ni Cindy ay napawi ang malawak ng ngiti ni Bianca sa labi. Ha? Ano ba yun? Bakit seryoso ka naman ata? Kinakabahan tuloy ako. Good news ba yan o bad news? Napalitan ito ng kaba. Hindi ko masabing good news, hindi ko rin masabi na bad news. Ang masasabi ko lang ito ng tamang pagkakataon para malaman mo. Baka sa tono ng boses ni Cindy na nahihirapang magsabi. Panay lang na lamukos ito sa hawak na panyo na kulay pink para ito may mabigat na sasabihin. Cindy, ano ba yun? Diretsahin mo na ako. Eto tuloy si Bianca, medyo kinakabahan. Hindi siya sanay kay Cindy na ganito. Kinuha niyang kamay nito at ramdam niya ang panginginig. Bianca, 10 years ago during honeymoon niyo, nandito ako sa mansyon. May naiwan ako at kailangan ko ng balikan. Hindi alam ni Cindy kung paano umpisa ng sasabihin. Hindi siya makatingin sa mata ng kaibigan ng diretso. She started it by giving her a hint about what she left 10 years ago. Honeymoon namin? Naiwan? Teka, ano ba yun? Bakit hindi mo tinawag agad? Sana naipahanap ko. Paano ngayon yan? Ang tagal mong nawala. Malamang wala na ngayon dito yun. Nakahinga ng maluwag si Bianca sa pag-iisip na gamit ang naiwan. She's pretty sure na kaya naman itong palitan sakali may katumbas na pera itong halaga. But hindi ganoon. Hindi pala pera ang naiwan at ito ang yumanig ng mundo ni Bianca. Hindi siya nawala, Bianca. Nandito pa rin siya. Ha? Kung ganun? Okay pala. Ano ba yun? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Bianca. Ang creepy ng mga salitaan ni Cindy. Ang anak ko, Bianca. Si Baby Benedict. Pag-amin ni Cindy gamit ang papahinang boses. Si Baby Benedict? You mean, ikaw ang... Alam na kaagad ni Bianca. During their honeymoon nila, natagpuan ng bata sa mansyon kaya alam kaagad ni Bianca ang pinupunto ng kaibigan. Oo, Bianca. Ako nga nag-iwan sa kanya dito. I'm sorry. Masyadong magulong isipan ko nung mga panahon na yon.
kaya hindi ko nagawang sabihin na ako nag-iwan sa kanya. Ako yung babaeng nakita mo noon, Bianca. Nandito ako ngayon para kunin na siya. Bianca, gusto ko na ako naman na mag-alaga sa anak ko. Gusto ko magpakilala na bilang ina niya. Hindi pa man nakakapagbigay ng reaksyon tungkol sa narinig ay bigla nang sumingit sa usapan si Connor. Is that true, Cindy? Ikaw ang nag-iwan kay Benedict dito, ha? And really? Now you want to be a mother to him? Kakauwi lang ni Connor galing sa trabaho. Mabuti na lang at pinayagan niyang mga bata na maglaro muna sa gilid ng pool dahil may bagong laruan si Benedict. Mabuti din at hindi narinig ang mga pinag-uusapan ni Bianca at ni Connor. Patawarin niyo po ako. May dahilan po ako kaya ako nagawa yun. Biktima ako ng pananamantala kaya itinago kong pagbubuntis ko. Hindi alam ng mga magulang ko na nababoy ako at nabuntis ng mga hayop na namantala sa akin. Pakiusap, gusto ko nang makasamang anak ko. Kukunin ko na siya sa inyo. Anak ko si Benedict at habang buhay kong tatanawin na utang na loob ko sa inyo ang pag-aalaga at pagpapalaki ng maayos sa kanya. Magulang din kayo, kaya sana maintindihan niyo ako. Hindi birong pinagdaanan ko pero naghilom ng trauma ko at kaya ko na siyang palakihin at alagaan. Naintindihan ka namin, Cindy. Alam namin na darating ang araw na ito na babalik ang nag-iwan sa kanya dito kaya matagal na kami nakahanda. Ang akin lang, hindi ganong kadali ang hinihiling mo. Si Benedict, pinalaki namin siya na parang tunay na anak din namin. Sa tingin mo, anong mararamdaman ng bata kapag nalaman niyang ampun siya at ngayon ay kinukuha na siya ng ina niya? Cindy, bukod sa amin, mahirapan din siyang tanggapin ng lahat. Oo, ibibigay namin siya pero hindi agad-agad. Maraming salamat, Bianca. Maraming salamat. Alam kong napamahal na kayo sa kanya kaya hindi rin madali para sa iyo pero heto kat, iniintindi mo ko. Niyakap ni Cindy ang kaibigan ng sobrang higpit sa sobrang pasasalamat. Akala kasi ni Cindy ay kailangan niya pang lumuhod at magmakaawa sa mga ito para lang mabawi ang anak. Ano ka ba? Si Cindy ka. Kaibigan kita. Alam mo kung ibang tao ang nag-claim kay Benedict. Masasaktan ako pero ikaw pala yan eh. Alam ko naman noon, nakakilala lang din na mag-iiwan sa kanya dito. Hindi ko naman naisip na ikaw yun. Masakit kay Bianca pagdating na araw na to. Alam nilang mangyayari pero hindi niya alam na ganito kabilis. Kung iba sana, maaaring mahirapan siyang ibigay. Ngunit dahil hindi iba si Cindy at naintindihan niyang nangyari dito, ay maluwag sa puso niyang isasauli ang anak nito. Ganon din si Connor, hindi siya handa dahil talaga napalapit at tunay niyang minahal si Benedict kaya para siya itong ayaw pumayag. Sorry Cindy, hindi ganong kadaling gusto mong mangyari. May mali ka rito. Ang daming paraan para ipaalam sa amin na ikaw ang nag-iwan dito kay Benedict pero hindi mo ginawa. Now Fabe us, more time for this. 1 month, 2 months, 6 months is not enough. 1 taon. Bumalik ka dito makalipas ang 1 taon at doon namin ibabalik ang anak mo. Bear with us. Saad ni Connor sa dating secretary. Okay lang, handa ako maghintay ng 1 taon basta ipangako niyo sa akin na makukuha kong anak ko. Naintindihan ko kahit salamat sa pag-intindi niyo. Sana'y huwag niyo nang patagalin para hindi na mahirapan ang bata. Maraming salamat at mauna na ako. Hilam na mga luha ang mata ni Cindy na lumabas ng bahay nila Bianca. Nadaanan niya si Benedict na naglalaro. Gusto niya itong yakapin at talikan. Gusto niya magpakilala na bilang ina nito kaso lang ay nirerespeto niya ang nais mangyari na mag-asawang Bianca at Connor. Nilisan niyang mansyon na napakabigat ang kalooban. After 1 year. Mommy, baby Savannah Jane has same dimples like me. She was so pretty like me. She's so cute. Saad ni Angelina sa kanyang ina na pangku-pangku ang bago niyang kapatid. Siyempre, pareho kayong anak ni Mommy. Kaya parehas kayong maganda. Sagot naman ni Bianca. Si Angelina, malaki nang ibinait buhat ng mawala na sa mansyon si Benedict. Si Benedict kasi ay kinuha na ng kanyang tunay na ina gaya na napagkasunduan. Malaki ang binalita niya dahil nakita niya kung gaano naging malungkot ang kanyang mga magulang sa pag-aalis nito. Nalungkot din siya dahil nakala niyang tunay nila itong kapatid. Sa murang edad niya ay hindi niya alam kung paano nangyari yon. Basta ang naintindihan niya ngayon ay dapat niyang mahalin ang kanyang kapatid dahil palagi yung tinuturo ng kanyang magulang sa kanya. Be nice to everyone, especially to your baby sister. Etong palaging tinuturo ni Bianca sa kanyang anak. With their 2 lovely kids, kahit papano ay nalibang naman ang dalawa tuluyan na tanggap na hindi para sa kanila ang batang si Benedict. Umaasa si Bianca na sana'y kagaya ng pagmamahal nila ang ginawad ni Cindy sa bata. Sa ganung bagay lang ay makakabawi man lang ito sa anak. Hindi na nila muling nakita ang batang si Benedict marahil na nagpakalayo-layo ng mga ito.
Ganun pa man, palaging kasama sa dasal ni Bianca na sana'y palaging nasa maayos ito. Samantala, kagaya ni Angelina, habang lumalaki si Savannah Jane ay paganda rin ito ng paganda. Magkaibang mukha nila pero parehas may sariling definisyon ng kagandahan. Kumbaga, iba talaga ang lahi ni Bianca at ni Connor. Si Angelina, kahit ayaw ni Connor ay child superstar, nagsimula siyang lumabas sa mga commercial at kalaunan ay naging aktres. Kapag narinig mong pangalang Angelina ay mukhang malaanghel kaagad na mukhang may isip mo. Ang mukha ng dalagitang si Angelina, kahit saan siya magpunta ay palagi siyang dinudubog ng mga tao. Mga nais magpakuha ng litrato at magpa-autograph. Proud na proud ang mag-asawang Bianca at Connor dahil hindi lang basta artista ang kanilang panganay kung hindi isang sikat pa na artista. Kaya naman doble ingat at alagang ginagawa nila nang minsan na hindi na nila napapansin na nagkakaroon na pala ng inggit ang isa pa nilang anak, si Savannah Jane. Mami si Savannah Jane, pinapakailaman yung makeup ko. Mami si Savannah Jane, sinuot yung damit ko. Mami si Savannah, hindi nagpaalam, ginamit yung sandals ko. Ganito ang araw-araw na sumbong ni Angelina. Ang batang si Savannah Jane kasi idol na idol ang ate niya. Sa murang edad ay kikay na to. 9 years ang gap nilang magkapatid. Kumbaga, ang sinusumbong ni Angelina ay 10 taong gulang lamang. Kung si Angelina noong 10 taon ay Barbie pang nilalaro, ibahin mo si Savannah Jane, make-up at mga sexy dress na ng ate niyang pinupunterya. Dahil nga cute tingnan ng pagtatalo ng dalawa, hindi ginawang big deal na mag-asawang mga sinusumbong ni Angelina. Nandun yung kinagagalitan nila sa Savannah at pinapaalam na malit hindi pa akma sa kanyang edad ang mga ganong gawain. Sa dalawa, mas pili at makulit ang bunso. Ang iniisip nito'y lumaki kaagad para maging kagaya siya ng ate niya. Sweet na anak si Savannah Jane, kaya naman alam ni Bianca at Connor na lalaki din itong kagaya ng ate niya na masunurin. Ang mga anak natin, ang cute nila kapag nagtatalo sa isang bagay. Magtatalo pero sa huli magbabati pa rin. Sana hanggang sa paglaki nila ganyan pa rin sila. Ano babe? Sana lumaki silang mabuting mga tao. Of course they will babe. Saan pa ba magmamana ang mga anak natin kung hindi sa'yo? Mabuti kang tao kaya hindi ka bibigyan ni Lord ng problema pagdating sa mga anak. Tingnan mo, ang swerte natin sa kanila. Kahit anong pagod ko sa trabaho, nawawala kapag nakita ko na sila. Angelina and Savannah Jane are billionaire babies. Hindi sila basta-basta talaga namang maraming mga taong pinapangarap na magkaroon ng buhay na kagaya na meron sila. 10 digits bank account, anywhere they want to travel, access in all VIP stores, and many more. Ang love story ni Connor at Bianca hindi naging tama at madali sa umpisa. Hindi na nila kinuwento umpisa ng kanilang love story sa mga anak nila dahil bilang magulang, ayaw nilang maging ganon din ang mga anak nila. A mistress from a love by mistake. Hindi kasi lahat ng mistress ay tunay na minamahal. Isa lang sa maswerte si Bianca dahil siya ang minahal ay nagawagi sa huli. But of course, kung mangangarap lang din sila ng magiging buhay ng anak nila, ay syempre yung mala Disney princess na. Si Bianca, kung isa siya sa mga Disney princess, siya si Cinderella. Mahirap nung simula pero nung natagpuan na niyang kanyang Prince Charming ay nagkaroon siya ng happy ending. Until now, they live happily ever after. Hindi man sila perpektong magulang pero isa silang magandang halimbawa ng mabuting magulang. They learn their lesson from their past kaya alam na nila kung ano makakabuti para sa kanilang mga anak. Palaging nandyan ang disiplina at pagpapalaki na puno ng pangangaral at the same time ay pagbibigay ng mga kagustuhan nito. I love you babe, Connor. I love you more babe, Bianca. We love you mommy and daddy. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Connor at ni Bianca. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.